Ako si Edmar, isang factory worker sa Muntinlupa. Tuwing day off ko, umuuwi ako sa Batangas kahit sobrang aga o sobrang gabi. Sanay na ako sa biyahe, sanay na rin sa dilim, sanay sa mga kalsadang halos walang tao. Pero noong gabing yon, may nakita ako na kahit hanggang ngayon, ayoko nang maalala. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong daang hari. May mga poste ng ilaw pero malalayo ang pagitan. Yung iba, mahinang kumukurap-kurap. Wala akong kasalubong. Wala rin akong nasa likod. Wala akong kahit sinong pwedeng hinga ng tulong. Ako lang at ang motor ko. Habang umaandar ako, napansin ko ang lamig ng hangin. Hindi yung normal na lamig ng madaling araw. Yung tipo ng lamig na parang may nakadikit sa likod mo. Sa bandang wooden area, may nakita akong nilalang sa himpapawid. Hindi ibon, hindi paniki. Isang katawan ng babae, pero kalahati lang. May pakpak na parang paniki. Mahaba ang buhok at nakabiti ng bituka na parang umiindayog sa hangin habang lumilipad. Isang manananggal. Hindi ko alam kung titigil ako. Nanigas ang kamay ko sa manibela. Hindi ko napansin na bumagal ang takbo ko. Tapos bigla siyang huminto sa ere. Parang alam niyang tinitignan ko siya. Unti-unti siyang lumapit. Mabilis kong binilisan ng motor. Pero sa halip na lumayo siya, sinundan niya ako. Hindi siya lumalapag o hindi rin siya bumibilis. Pero lagi siyang nasa gilid ko, para nagbabantay o nag-aantay. Hanggang sa naisip kong baka nananaginip lang ako. Dahil sa takot, naglakas loob akong lumingon sandali. Pero mali pala. Dahil noong tumingin ako, nakaharap na siya sa akin. Sobrang lapit, sobrang bilis, at sobrang pangit ng ngiti na parang mapupunit ang bibig niya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, pero pinilit kong sundan siya nang umakyat siya sa kabilang side ng kalsada. Maling-mali palang gawin yun. Dahil paglapag niya sa harap ko, doon niya pinakawalan ang unang pag-atake. Nang lumapag yung manananggal sa harap ko, halos sumadsad ang gulong ko sa bigla kong preno. Kumayod ang goma sa aspalto at sa liwanag ng headlight, kitang-kita ko ang itsura niya. Kulubot na balat, namumula ang mata, parang mata ng pusa, at yung ngiti, hindi ngiti ng tao. Para siyang gutom na hayop na matagal nang nag-aabang. Bago pa ako makaatras, sumigaw siya. Sigaw na parang pinaghalong paniki, baboy na kinakatay, at babae na umiiyak. Doon ako tuluyang natakot. Bigla akong pinihit ng todo ang gas. Pero hindi siya lumayo, hindi siya nagpaiwan. Narinig ko yung lagaslas ng pakpak niya sa mismong taas ko. Yung hangin napakalakas. Ramdam kong tumatama sa akin. Diyos ko, tulungan mo ko. Paulit-ulit kong bulong habang nakayuko sa manibela. Pero nang tumingin ako sa side mirror, nasa likod ko na siya. Nasa ere. Sumusunod. At doon niya ginawa ang hindi ko akalaing mangyayari. Habang tumatakbo ako ng halos 90 kph, inilapag niya ang kamay niya sa balikat ko. Dinamba ang motor. Nawala ang kontrol ko. Gumulong ako sa gilid ng daan. Pagbagsak ko, ramdam ko agad ang hapdi sa braso ko. May malalim na 3 galos. Marka na galing sa kuko. Pagtingin ko sa paligid,
Bigla siyang nawala. Biglang tumahimik. Pero yung katahimikan, parang may nagmamasid pa rin. Nang tumayo ako, pinilit kong itayo rin ang motor kahit nanginginig yung tuhod ko. Hindi ko alam kung paano ko nagawang paandarin ulit. Pinilit kong makalabas ng daang hari kahit halos hindi ko na makita sa luha at dugo yung mga kamay ko. Pero bago pa ako tuluyang nakalabas, may narinig akong isang boses. Babalikan kita. Pero hindi ko na tinignan, hindi ko na nilingon. Pinagpatuloy ko na ang pag-andar ng motor. Nakarating naman ako sa Batangas ng ligtas. At matapos yun, Sir Dave, hindi ko na ulit nakita yung nilalang na yun. At hindi na rin ako dumaan sa daang hari pag 10 oras. Ako si Harold, call center agent na galing night shift. Sanay na ako sa midnight drive. Walang traffic, malamig ang hangin, at tahimik ang kalsada. Pero minsan, yung sobrang katahimikan, doon nagtatago ang mga bagay na hindi dapat makita ng tao. 2:00 ng madaling araw, madilim ang paligid habang binabagtas ko ang daang hari pauwi sa molino. Mahina lang ang tugtog ng sasakyan ko at halos walang ibang sasakyan. Hanggang sa may nakita akong karo ng patay sa unahan. Lumang modelo, mabagal ang andar at dilaw ang ilaw sa loob. Wala akong makita kahit sinong kasama o escort. Tahimik, masyadong tahimik. Inisip ko na lang na baka pauwi galing burol o may nililipat na labi. Kumabog ang dibdib ko nang mapansin ko na medyo umaalog ang loob. Kahit pantay ang takbo ng sasakyan, parang may gumagalaw o umaangat. Dahil mabagal ang karo, lumampas ako sa gilid niya. Pero pagdating ko sa tapat, napatingin ako sa bintana at doon ko nakita yung dapat hindi ko nalang sinilip. Sa loob, may kabaong at bumukas. Dahan-dahan, parang may nagtutulak mula sa loob. Napakapit ako ng mahigpit sa manibela. Tapos, may sumilip. Isang bangkay, putlang-putla, nakasabit ang panga. Nakadilat ang mata pero hindi basta nakadilat. Nakatingin na matalim, diretso sa akin. Parang galit, parang humihingi ng saklolo o gumagawa ng hiling na hindi ko maintindihan. Napatili ako kahit lalaki ako. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kotse ko. Parang may sumabay na presensya. Sumilip ako ulit. Wala na dapat akong gawin pero hindi ko mapigilan. At nakita kong mas bumuka ang kabaong. Para bang gustong lumabas nung nasa loob. Nalanghap ko yung amoy na parang bulok na lupa. Yung tipong galing sementeryo. Tapos kumilos yung bangkay. Umatras tapos unti-unting tumagilid. Parang sinusubukang tumayo. Hindi ko na kinaya. Pinaharurot ko ang kotse ko. Pero pagtingin ko sa side mirror, nakasilip pa rin ito sa nakaawang nakabaong. At parang sinusundan ang sasakyan ko ng tingin. Pagdating ko sa bahay, humahangos pa rin ako. Hinawakan ko ang dibdib ko. Malamig, pawis na pawis. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili bago pumasok ng bahay. Pero nang makapasok na ako at pagdating ko sa kwarto, may kakaiba. Sa sulok ng kwarto ko, sa tapat ng pinto, may maitim na mantsa sa sahig. Parang putik. Yung tipong galing sa basang sapatos. At habang nakahiga ako,
pilit pinapakalma ang sarili, may narinig akong mahina at mabagal na kalusko sa sala. Parang may humahaplos sa sahig, parang naglalakad na mabigat. At sumingit sa isip ko yung huling tingin ng bangkay. Hanggang ngayon, pag dumadaan ako ng daang hari sa madaling araw, hindi ko na tinitignan ang mga lumang sasakyan sa gilid, lalo na ang mga karo. Baka kasi may nakasilip na naman. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig ng PNT Stories. Ako si Miko, isang construction worker na galing overtime sa Cavite. 12:30 na nun ng gabi at dumaan ako sa Daang Hari pauwi sa San Pedro. Sanay na ako sa dilim, sa mahabang kalsada, sa katahimikan na halos wala ka nang maririnig kundi ugong ng motor at hangin. Pero nung gabing yun, ibang usapan. Habang umaandar ako, napansin kong may maliit na kalsada sa kanan, parang shortcut. Kakaiba, makitid, at may mga puno sa magkabilang gilid. Wala yun dati, sigurado ako. Pero dahil sobrang pagod na ako, naisip kong subukan. Baka mas mapadali ang uwi ko. Pagpasok ko, bigla akong binalot ng lamig. Nagsimulang gumalaw ang mga dahon kahit walang hangin. Tumahimik ang paligid. Parang wala ang lahat ng tunog maliban sa makina ng motor ko. Ang daan, diretso lang. Walang liko, walang bahay, walang kahit anong palatandaan. Pero paglusong ko ng kaunti, napansin ko ang hindi dapat mangyari. Yung parehong puno na may malaking hati sa gitna, nadaanan ko na kanina. At hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, 3 beses, parehong pareho. Kinabahan ako. Pinatakbo ko ang motor, pero ilang minuto pa, bumalik na naman ako sa parehong puno. Paulit-ulit, para akong umiikot sa walang katapusang loop. Doon ko lang naisip ang posibilidad. Bulong ko sa sarili ko, huwag mong sabihing pinaglalaroan ako. Nagsimulang bumigat ang paligid. Parang may nakatingin sa akin mula sa kakahuyan. Parang may naglalakad na malalaki ang hakbang, mabagal at mabigat. Pero hindi ko makita. Nag-uunahan ng kaba at takot sa dibdib ko. Habang tumatakbo ako, biglang tumigil ang motor ko. Namatay, parang naubusan ng gas. Paglingon ko, may mahaba at matangkad na anino sa likod ko. Hindi normal ang hugis. Hindi tao. Matangkad, payat. Tapos, may ulo ng kabayo. Nakayuko, nakatingin sa akin. Isang tikba lang. Hindi gumagalaw, pero ramdam ko ang presensya niya na parang dinidikit ang lamig sa batok ko. Bigla itong humakbang, isang malaki, parang sumusubok lumapit. Hindi ako makagalaw, para akong napako, parang may pumipisil sa dibdib ko. Pinipigilan akong huminga. Nagsimulang umikot ang buong paligid. Yung puno, yung kalsada, nag-iba ng kulay. Parang sinusuyod ako ng tingin ng nilalang. Then suddenly, "Anak, huwag kang titingin." Isang boses ng matanda. Paglingon ko, may matandang pulubi. Nakapayong kahit walang ulan. Nakatingin sa akin. "Sumunod ka sa akin. Huwag kang lilingon. Kahit marinig mo yan." Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko siya. Dahan-dahan siya naglakad pa atras. Ako naman,
Nakayuko, hawak ang manibela ng motor ko. Sa likod namin, narinig ko ang malakas na yabag, galit, nagmamadali, parang hayop na gustong sumugod. Pero sabi ng matanda, "Huwag kang titingin. Huminga ka lang." Habang naglalakad kami, pakiramdam ko, lumalapit ang nilalang. Pero kahit anong takot ko, hindi ako lumingon. Maya-maya, bumigat ang hangin, tapos biglang gumaan. Pag-angat ko ng ulo, nasa daang hari na ulit ako. Yung totoong daan, maaliwalas, tahimik, walang kakaibang presensya. Pagharap ko para pasalamatan ng matanda, bigla siyang nawala. As in, nawala. Walang bakas na dumaan, walang anino, walang kahit anong palatandaan na tumakbo o naglakad siya. Pag-uwi ko, nanginginig pa rin ako. Hindi ko masabi kung totoo ba ang nangyari o guni-guni lang dahil sa pagod. Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko lang magkwento na nangyari sa akin noong dumaan ako sa daang hari. Tawagin niyo na lang akong Castro, delivery rider. Hindi ako madaling matakot. Araw-araw, halos umiikot ako sa iba't ibang lugar, kahit 10 oras na ng gabi. Pero kung may isang kalsadang ayaw ko nang balikan kahit kailan, daang hari yun. Noong gabing yun, simple lang dapat. Huling delivery bago umuwi. Tahimik ang kalsada, maliwanag ang mga poste, at presko ang hangin. Halos wala na ring dumadaan na sasakyan. Pero habang papasok ako sa madaming puno sa magkabilang gilid, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Sobrang tahimik, hindi normal. Yung tipong parang walang kahit anong gumagalaw. Wala kang maririnig na hangin, kuliglig, o kahit malayong makina. Pero bumigat yung dibdib ko. Pero dahil kailangan kong matapos ang delivery, dumiretso pa rin ako. Habang umaandar ako, sa ilalim ng isang poste ng ilaw sa unahan, may nakita akong nakatayo. Una, akala ko simpleng tao lang. May mahabang buhok, nakayuko, at nakaputing damit na parang luma na. Pero habang papalapit ako, napansin ko, hindi siya humihinga. Hindi man lang gumagalaw ang damit niya, kahit may hangin. Parang nakapako lang siya doon. Napalunok ako. Tapos nang malampasan ko na siya, tumingin ako saglit sa side mirror para i-check yung likod ko. Pero wala na siya. Pagtingin ko ulit sa harap, nasa gitna na siya ng kalsada. Malapit na malapit. Hindi ko alam kung paano siya nakalipat ng ganon kabilis. Napapreno ako ng madiin. Yung gulong kumiskis ng sobra sa may sahig. Pero pagdating ng ilaw ko sa mismong pwesto niya, nawala. Nilaksan ko ang loob ko. Hindi ko na muna inisip. Ayokong kabahan ng sobra. Inistart ko ulit ang motor. Sabay arangkada. Gusto ko na makaalis. Pero habang papabilis ako, biglang may bumulong sa loob ng helmet ko kahit sarado ang visor. "Huwag kang tumingin sa likod." At doon ako tuluyang kinilabutan. Hindi ko alam kung boses ko ba yun o may ibang nakasabay sa akin. Pagkarating ko sa gitna ng daang hari, pakiramdam ko lalo lang lumamig ang hangin. Yung tipong lamig na hindi normal para sa oras na yon. Tahimik ang buong kalsada. Tahimik na parang walang ibang buhay kundi ako. Wala kang maririnig, walang sasakyan. Para bang sinadya talagang tumigil ang paligid habang
nandun ako. Habang papunta ako sa paakyat na bahagi ng daan, saka nagsimulang lumabas ang mga tunog na hindi ko alam kung saan galing. May marahang pagkaskas ng paa sa likod ko. Mabagal, parang isang taong nakatsinelas na sinusundan lang ako. Castro. Bulong ng boses. Parang nanigas lahat ng balahibo ko. Hindi ako lumingon. Mahigpit ko na lang hinawakan ang bag ko at pinilit maglakad na parang walang narinig. Pero habang umuusad ako, may aninong tumakbo bigla sa kalsada. Mula sa kaliwa, dumaan sa harap, lumitaw sa kanan tapos nawala. Paulit-ulit, para bang sinusubukan akong lituhin. Huwag kang lilingon, huwag kang lilingon. Bulong ko sa sarili ko. Naglakad na ako nun kasi yung motor ko hindi na nag-start. Ayokong umistedy lang dun dahil may nararamdaman nga akong kakaiba. Kaya ako naglakad kasi maghahanap ako ng tulong. Tapos nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko, yung malamig at mabigat na hawak, hindi ko na napigilang tumigil. At kahit sinasabi ng utak ko na wag, napalingon ako. At nandun siya. Mukha ng lalaking parang nasagasaan. Basag ang isang pisngi, nakalubog ang kaliwang mata, at nakangiting sobrang lapad. At bumulong. Sumabay ka na. Pauwi na rin ako. Doon ako kumaripas ng takbo. Hindi ko na alam kung saan ako tumitingin. Sa kalsada, sa dilim, sa mga poste. Basta tumatakbo lang ako. Hindi ako makahinga ng maayos. Hindi rin ako tumigil. Pagdating ko sa parte ng daan na may mga puno, biglang tumigil ang lahat. Wala nang tunog. Wala nang anino. Makalipas ang ilang oras, may dumaan na motor. Rider na naka-helmet, naka-jacket. Medyo nakahinga ako ng maluwag. Salamat, may tao na, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi siya tumigil. Dumiretso lang. At pagdaan niya sa harapan ko, doon ko nakita walang ulo sa loob ng helmet. Nang makalayo siya, biglang naglaho ang motor. Napaluhod ako, nanginginig na parang lalagnatin. Paglingon ko sa likod, may dalawang marka ng paa roon. Para bang may nakatayo sa mismong likuran ko. Tumakbo ko ulit paalis ng daang hari nang hindi tumitingin kahit saan. Ang tanging nasa isip ko lang ay makauwi. Pagdating ko sa bahay, halos masira ko ang pinto. Binuksan ko lahat ng ilaw. Kahit banyo, kusina, sala, lahat. Pero habang sinasara ko ang main door, pumalo sa pandinig ko ang marahang kalusko sa gilid ng bahay. Mabagal, parang may naglalakad na may hinihila. Paglingon ko sa bintana, may dumaan na anino. Hindi normal ang hugis, baluktot ang liig. Huminto yun, hindi gumagalaw. Sinara ko ang kortina. Pinatay ko ang ilaw sa bintana para hindi ko na makita. Pero ilang segundo lang, may tatlong katok na mabagal. Tapos yung boses na narinig ko sa daan. Castro. Napasandal ako sa dingding nang lalamig. Hindi ko na nagawang sumigaw. Hindi ko na rin nagawang sumilip. At buong magdamag, hindi ko naramdaman na mag-isa ako sa bahay. Kinabukasan, nagising na lang ako sa sahig. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako sa takot. Pero matapos yun, hindi ko na ulit siya naramdaman.
Hindi ko makakalimutan ang gabing yon at hindi ko mapapalitan ng kirot na iniwan nito sa puso ko. Ako si Lara, 6 na buwang buntis ako noon. At ito ang kwento kung paano nagbuwis ng buhay ang aso kong si Kobe para iligtas ako. Nakatira kami ng asawa ko sa gilid ng bukid, malayo sa kabahayan, tahimik at presko. Pero dahil buntis ako, madalas akong magising sa madaling araw para umihi o uminom ng tubig. Sa bawat gabing yon, may kasama ako, si Kobe, ang aming itim na askal na sobrang protective sa akin. Hindi siya parang ibang aso. Tahimik siya pero alerto. Kapag may dumadaan na tao o hayop, hindi siya basta tatahol. Titingin muna, papakiramdaman. Para bang alam niya kung masama o hindi ang papalapit. Noong gabing yon, bandang 11:40 PM, hindi mapakali si Kobe. Paikot-ikot siya sa sala. Tapos lalapit sa akin, didilaan ng kamay ko, babalik sa pinto. Tapos tatahol. Hindi normal na tahol, parang may sinusubukang itaboy. "Bakit, Kobe? May tao ba?" Tanong ko habang hinihimas siya. Pero hindi tao ang kinakatakutan niya. Hindi ko alam. Pero nararamdaman ko rin ang bigat ng hangin. Parang may nakatingin. Parang may nag-aabang. Nang mag-aalas 12 na ng madaling araw, narinig ko ang unang ingay. Isang mahinang pagtiktik sa bubong. Tik, 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 tik. Hindi ko na inisip na pusa lang yun. Kasi alam ko yung tunog na yon. Pero si Kobe, biglang nagngit-ngit. Tumayo ang balahibo niya. Tumahol siya ng malakas. Hindi dahil sa gulat, pero dahil sa galit. At doon ko lang naalala ang mga kwento dito sa lugar. Tik-tik, tagakuha ng sanggol, manananggal. Napalunok ako. Napahawak ako sa tiyan ko. Tumabi sa akin si Kobe, nakaharap sa bubong. Parang sinasabing, "Huwag kang matakot, nandito ako." Pero pagdating ng alas 12 ng madaling araw, doon na nagsimula. Isang malakas na bagsak ang narinig ko mula sa bubong. Dumaan ang mabibigat na hakbang. May narinig akong mahabang paghinga mula sa taas. At kasunod nun, sumisip-sip na tunog. Parang may hinahanap. Parang inaamoy ang loob ng bahay. Para akong nanigas. Pero si Kobe, hindi umatras. Tumayo siya sa pagitan ko at ng pinto. Bumukas ang isang parte ng bubong. Maliit lang pero sapat para sumilip ang mahabang dila na parang ahas. Pumipitik-pitik. Naghahanap. "Diyos ko, ano yan?" Napabulong ako habang pumipigil ng sigaw. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang bumaba ang nilalang mula sa bubong. Isang maitim na nilalang. Payat, mahaba ang kuko, at may mabigat na pakpak na kumakalampag. Hindi ko man makita ng buo dahil sa dilim, pero alam ko, tik-tik yun. Umarap ito kay Kobe. Umangil si Kobe. Nagpakita ng ngipin. Pero ang nilalang, tumawa lang. Isang nakakapangilabot na tawa. Sumugod ang nilalang. Papunta sa akin. Pero tumalon si Kobe papunta sa kanya at umatake. Sinunggaban niya ang binti ng nilalang. Kinagat. Umalingaw-ngaw ang nakakatulig na hiyaw nito. "Kobe!" Sigaw ko habang umiiyak. Pero hindi umatras si Kobe. Kahit tinatamaan siya ng matatalas na kuko. Kahit tumatalsik ang dugo niya sa sahig. Inilalaban niya ang buong katawan niya para sa akin. Tinangka ng tiktik na ilapit ang dila nito sa akin. Pero humarang si Kobe. Kinagat yun ng
buong lakas. Umalingaw-ngaw ulit ang hiyaw ng nilalang. Umatras ito. Nagplap ng pakpak at mabilis na lumipad paalis. At pinilit kong mawala mula kay Kobe. Naiwan si Kobe na nakahandusay sa sahig. Hingal, duguan. Tumakbo ako sa kanya. Kobe, Kobe please, huwag ngayon. Pinilit niyang itaas ang ulo niya. Tinignan niya ako. Binilog niya ang buntot niya kahit mahina. At sa mata niya, parang sinasabi niyang, safe ka na, yan ang mahalaga. Ilang segundo lang at tumigil ang paghinga niya. Niyakap ko siya, nanginginig ako at umiiyak ng walang tigil. Pagdating ng umaga, dumating ang mga kapitbahay, pati yung asawa kong galing trabaho. Sabi nila, nakita raw nila ang isang anino na lumilipad papalayo sa bukid. May sugat, may tumutulong dugo. Ang tanging naiwan sa amin ay ang tahimik na katawan ng aso kong nagligtas sa buhay ko at ng anak ko. Inilibing namin si Kobe sa ilalim ng mangga at tuwing dadaan ako ron, nararamdaman ko pa rin ang presensya niya. Parang binabantayan pa rin kami ng anak kong si Kobe. Oo Sir Dave, Kobe din ang pinangalan ko sa anak ko. Dahil hindi lang basta alaga ang aso ko na yun. Siya ang dahilan kung bakit may Kobe pa rin sa tabi ko. Hanggang dito na lang. Sana mapili ang kwento ko at masama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat. Ako nga pala si Rodel, taga-probinsya, at ang kwentong to ay tungkol sa manok. Oo, manok, pero hindi ito basta-bastang alaga. Hanggang ngayon, ayokong maalala kung paano nagsimula ang lahat, pero baka makatulong sa ibang tulad kong naloko ng swerte. Sa amin sa probinsya, normal na ang sabong, kahit mahirap ang buhay. Ang mananabong, laging umaasa sa swerte. Ako, halos 1 taon na akong talo ng talo, para bang sinusumpa. Isang hapon habang papauwi ako mula sa sabungan, nadaanan ko ang matandang ermitanyong kilala sa baryo. Tahimik lang siya, laging nakaupo sa ilalim ng punong akasya, parang nag-aabang ng kung ano. Hindi ko siya kilala pero lahat ng tao umiiwas sa kanya. Tinawag niya ako, pero hindi naman siya tumitingin. Rodel, bakit ba puro talo ka? Tanong niya. Nagulat ako. Hindi ko alam paano niya nalaman ang pangalan ko. Hindi ako nakasagot. Tapos, nginitian niya ako. Hindi magandang ngiti. Hindi masaya. Parang may alam na hindi ko alam. Tumayo siya at may inilabas na bayong. Nang buksan niya, may isang manok. Puti, pero may itim na guhit sa likod. Mapungay ang mata, pero may kakaiba. Pula ang mga mata nito, hindi normal sa manok. Ito ang magpapanalo sa'yo. Swerte yan, pero may kapalit. Tumawa lang ako. Akala ko nagbibiro siya, pero nang hawakan ko ang manok, parang may dumaan na malamig sa braso ko. Ikinibit balikat ko na lang. Talo na nga ako. Baka ito na ang chance ko. Mag-ingat ka, Rodel. Sa bawat panalo, may mawawala. Sabi ng matanda bago ako umalis. Hindi ko yun sineryoso. Sino ba naman siya? Ermitanyong baliw lang, di ba? Pag uwi ko sa bahay, pinakita ko sa asawa ko ang manok. Natatakot siya. Sabi niya, may kakaiba raw sa tindig. Parang hindi manok ang tingin. Pero hindi ko na pinansin. Gusto ko lang manalo kahit minsan.
Gusto ko patunayan na hindi ako malasabang buhay. Kinabukasan, dinala ko ang manok sa sabungan. Lahat tumingin. Hindi dahil maganda ang manok, kundi dahil may kakaiba sa mga mata niya. Pero nang magsimula ang laban, hindi makapaniwala ang mga tao. Sunod-sunod ang talo ng kalaban. Sunod-sunod ang panalo ko. At hindi man lang nasugatan ng manok ko. Para siyang umuhula ng galaw ng kalaban. Parang alam niya ang bawat atake. At pagkatapos ng laban, tumingin siya sa akin. Diretso. Parang may isip. Umuwi akong may pera sa unang pagkakataon. Niyakap ako ng mga anak ko. Masaya sila. Masaya rin ako. Pero kinabukasan, doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagkatapos ng unang linggo ng sunod-sunod na panalo, napansin ko ang pagbabago sa bahay. Hindi sa pera, kundi sa mga anak ko. Nagsimula sa simpleng ubo, pagkatapos lagnat. Ang pangalawa kong anak, si Lisa, nagsalita ng bagay na hindi ko malilimutan. Tay, may puting manok sa kwarto namin. Nakatayo lang doon, tapos nakatingin. Nagulat ako. Hindi ko naman pinakawalan ang manok sa bahay. Nasa kulungan siya sa likod bahay. Pero nang pumunta ako sa likod, nakita ko siya sa loob ng kulungan. Nakatayo, hindi gumagalaw. Pero pulang-pula ang mata. Tapos bigla niyang tinuka ang harang ng kulungan. Sobrang lakas. Kinabukasan, sumubok akong hindi siya ilaban. Pero nang tignan ko ang manok, nakita kong tumatayo siya sa isang paa at nakatingin diretso sa akin mula sa kulungan. At bigla siyang umungol. Hindi tunog ng manok. Parang tunog na parang halakhak. Lumala ang sakit ng mga anak ko. Hindi sila makahinga. Nilalagnat ng halos sobrang taas, sobrang init, at nagkikisay na. Dinala namin sila sa ospital. Walang makita ang doktor. Wala ring dahilan. Lagnat lang daw. Ibalik mo, sabi ng isang nurse na madalas sa sabungan. Parang alam niya. Yung swerte mo, hindi para sa'yo. May kapalit yan, sabi ng nurse. Hindi ko siya maintindihan noon, pero nang makita kong parang nawawala na ang kulay ng balat ng anak ko, doon ako napasigaw. Kukunin ko ang manok. Pag uwi ko, dumiretso ako sa likod ng bahay. At wala na sa kulungan ng manok. Pero may naiwan, 3 balahibo. At sa lupa, parang may marka ng 4 na daliri. Hindi paa ng manok, parang paa ng tao. Maliliit at nakaturo papunta sa gubat sa likod ng bahay namin. Sinundan ko ang mga bakas. Sa bawat takbang ko, naririnig ko ang mahinang tunog na tila pagngisi. Yung tunog na parang mahinang tawa. Hanggang sa marating ko ang punong akasya, yung pwenestuhan ng matandang ermitanyo. At doon ko nakita ang manok. Pero nakatayo na siya, hindi bilang manok. Mahaba ang paa niya, nakaangat ang katawan na parang tao. Ang pakpak niya nakabuka, pero mahaba, parang braso. At ang ulo niya nakatagilid, nakangiti, gamit ang matulis na tuka. Tumingin siya sa akin at nagsalita. Oo, nagsalita. Marami ka nang nakuha. Ngayon, bayaran mo na. Doon ako napahampas. Hinataw ko ng itak. Pero bago pa tumama ang talim, sumirit ang tunog at naglaho siya sa hangin. Nag-iwan lang ng amoy ng sunog na balahibo. At mula sa taas ng puno, narinig ko siyang bumulong. Hindi mo ako mapapatay, pero pwede akong umalis.
kung papalayain mo ko. Wala na akong pagpipilian. Umalis ka. Kunin mo lahat. Huwag lang ang anak ko. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan mula sa gitna ng kadiliman. Lumipad siya palabas ng gubat at hindi na muling bumalik. Pag-uwi ko sa bahay, mga 20 minuto pa lang ang lumipas. Sabi ng asawa ko, nawala na raw ang lagnat, nawala ang panginginig, parang walang nangyari. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar ng ermitanyo. Wala na siya. Sa sabungan, bumalik ang malas ko. Talo ulit ako. Hindi na muling nakita ang manok. Mula noon, Sir Dave, kahit gaano kahirap ang buhay, hindi na ako muling naghanap ng madaling swerte. Kasi ang importante sa akin, ligtas ang pamilya ko. Ako si Jenny, at kung may isang gabing hindi ko malilimutan, ito yon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang pumasok sa bahay ko, pero hanggang ngayon, nanginginig pa rin ang kamay ko pag naaalala ko. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Tahimik lang ang bahay. Nanonood ako sa sala habang hinihintay antukin. Hindi ko namalayang nawawala pala ang alaga kong aso. Usually, nasa paahan ko lang yun madalas. Pero noong gabing yun, hindi ko alam kung saan pumunta. May narinig akong mahina pero malinaw. Tunog ng mga kutsara. Kala ko, guni-guni lang. Pero nang sumunod, mas malakas. Parang may kumakain sa kusina. Hindi ako agad tumayo. Ramdam ko kasi agad ang lamig. Hindi lamig ng aircon, kundi lamig na parang may nakatayo sa likod mo at nakatingin. Hinawakan ko ang cellphone ko ng mahigpit. Huminga ko ng malalim. Siya siguro yon. Bulong ko sa sarili ko, pilit nagpapakatapang. Pero iba ang pakiramdam. Iba, parang may mali. Dahan-dahan ako naglakad. Bawat apak ko, parang may tumutunog sa tenga ko. Paglapit ko sa pintuan ng kusina, may anino akong nakita. Anino ng isang tao. Bigla akong nanlamig. Hindi ko kasi inaasahan. Binaliwala ko ang takot ko at binuksan ang ilaw. Tapos may nakita akong isang lalaki. Payat, medyo mahaba ang buhok, nakasuot ng damit na sira-sira, nakatayo sa harap ng mesa, kumakain. Hindi man lang siya nagulat, para bang normal lang na naandoon siya. Kuya, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Mahina kong sabi habang nanginginig. Dahan-dahan siyang tumigil sa pagnguya, tapos tumalikod sa akin. Ang mukha niya, Diyos ko, maputla, sobrang putla. At ang mata niya, parang sa pusa. Makintab at hindi kumukurap. Napaatras ako, pero bago pa ako makatalikod, may narinig akong tunog mula sa kanya. Isang mahinang, mababang angil, parang pusa na nagagalit. Hindi normal ang tunog, hindi tunog ng tao. Pagkatapos ng angil, bigla siyang yumuko, napakabilis. Tapos ang katawan niya, nag-shift, nag-twist, parang natutupi ng hindi dapat. Hawak ko na ang pinto palabas ng kusina, pero hindi ko maiwasang tumingin ulit. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Yung lalaki, nag-iba ang katawan. Tumunog ang mga buto niya,
Parang may nababali pero hindi siya umaaray. Humahaba ang kuko, lumiliit ang katawan, hanggang sa mula sa isang tao, naging isang itim na pusa. Nakalapat sa sahig ang katawan pero ang buntot nakataas, gumagalaw-galaw, at yung mata namumula. Hindi ako makasigaw, nahihirapan akong huminga. Tumalon yung pusa papunta sa bintana ko sa kusina. Maliit lang yun, sapat lang para magkasya ang pusa. Sumiksik siya doon at nawala sa dilim. Pero bago siya lumabas, tumango pa siya. Parang alam niya na nakatitig pa ako. Naiwan ako mag-isa sa kusina, nanginginig at pawis na pawis. Hindi ko makakalimutan yung karanasan kong yun, Sir Dave. Pero hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sa tenga ko yung angil niya. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lem. Gusto ko lang ikwento itong nangyari sa akin. Noong isang buwan, binigyan ako ng isang kaibigan ng aso. Sabi niya, regalo daw. Para daw hindi ako mabagot mag-isa sa bahay. Maliit lang yung tuta, maitim, at sobrang tahimik. Kahit nga pangalan wala. Kaya binigyan ko siya ng pangalan na Shadow. Sa araw, normal lang siya. Medyo mahiyain, pero mabait. Lagi lang nakadikit sa akin at parang gusto lagi ng yakap. Wala akong napansin na kakaiba hanggang sumapit ang unang 12:00 ng gabi niya sa bahay. Eksaktong 12:00 ng unang gabi, nagising ako sa tunog ng kuko na kumakalos ko sa sahig. Akala ko naglalaro lang si Shadow, pero nang silipin ko, nanindig ang balahibo ko. Nakatayo siya sa sulok ng sala, nakatalikod sa akin, pero ang ulo niya nakapihit na parang halos kalahati ng katawan. Tapos nakatingin diretso sa akin. Hindi siya gumagalaw, pero yung mata niya makintab na namumula. Tinawag ko ang pangalan niya, pero hindi siya kumurap. Hindi rin siya tumahol, hindi gumalaw. Wala. Nakapako lang siya ng tingin sa akin, para bang may tinitimbang o may hinihintay. Kaya dahan-dahan akong umatras pabalik sa kwarto. Pagsara ko ng pinto, doon bigla nagbago ang lahat. Kumalabog. Isang beses, dalawa. Tapos sumunod ang kalmot sa kahoy, diretso sa mismong pinto ng kwarto ko. Pero ang pinakakinilabutan ako, yung tunog na parang boses ng bata na nakikisabay sa pagkalmot. Lem, gising ka pa? Pero kilala ko ang boses ni Shadow. Aso siya, hindi ganun. Pagsapit ng umaga, normal naman siya. Parang wala nangyari. Parang hindi siya yung hayop na kumakalampag kagabi at bumulong ng pangalan ko. At nang tinignan ko siya, ngumiti siya. Oo, ngumiti. Yung ngiti na parang tao. Simula noon, tuwing 12 AM, nag-iiba siya. At bawat gabi, lumalala. Hindi ko na alam kung aso nga ba talaga si Shadow o may iba pang nilalang na nakatira sa katawan niya. Hindi na ako nakakatulog tuwing malapit na ang 12 AM. Pero kagabi, nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Nagising ako sa isang tunog na sobrang pamilyar. Pero ngayon, mas malakas. Yung kaluskos ng kuko sa sahig. Pero
Hindi na normal ang tunog. Mas mabilis, mas mabigat. Nakahiga pa ako noon. Hindi gumagalaw. Nakapikit pero gising. Pilit kong pinakaramdaman kung saan galing ang tunog. Hanggang sa may maramdaman ako sa paahan ko. Mahinang bigat. Gumagalaw pataas, papunta sa tiyan ko. Dahan-dahan akong dumilat. Nakadagaan sa akin si Shadow. Pero hindi na yun ang Shadow na kilala ko. Nanlalaki ang mata niya at namumula. Parang dalawang apoy na gumagalaw. Ang nguso niya, umahaba, kumikibot-kibot. Para bang sinusubukang magbago ng hugis. Ang katawan niya, payat, pero mahaba ang paa. Masyadong mahaba para sa isang aso. At mula sa dibdib niya, may tunog na humuhuni. Hindi tahol, hindi ungol, hindi tunog ng hayop, boses ng bata. Lem, huwag kang aalis. Sa sobrang takot ko, sinubukan kong igalaw ang kamay ko, pero mas lalo siyang dumagaan, mas bumigat. Hindi ako makahinga, para akong dinadagaanan ng isang tao. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Naaamoy ko ang hininga niya. Malamig, parang amoy ng basang lupa at nabubulok. Bigla siya nagbago ng posisyon, parang susunggab sa leeg ko. Doon ako nakapalag. Inikot ko ang katawan niya at itinulak siya. Tumalsik siya sa gilid ng kama, pero hindi man lang nasaktan. Imbis na bumagsak, tumayo siya, diretso na parang tao. Tapos bumaling ang ulo niya pabalik sa akin nang hindi gumagalaw ang katawan. Wala akong nagawa kundi tumakbo palabas ng kwarto. Habang binubuksan ko ang pinto palabas ng apartment, narinig ko ang pagtakbo niya sa sahig. Paglabas ko, bigla siyang sumugod sa dilim ng hallway. Pero tumigil bago makalapit sa mismong pinto. Para bang may hindi siya kayang tawirin. Dahan-dahan siyang umatras. Sabay sabing, "Babalikan kita." At naglaho siya at nawala na parang bula.